Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok na mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa atin mga ka-TH. Once again, this is Saikuno Torihanta. Welcome to my YouTube channel. At ngayon, meron akong papakita sa inyo mga ka-TH na kakaiba. Ito ay magkatabi lang doon sa pahama na sign na nakaukit sa bato. Mga 60 meters galing doon. Ito yung isa na namang area. Ito ay tulay mga ka-TH na luma dito sa Bukidnon na tinabunan ng lupa. Sa palagay ko, ito ay nagiging isang mga markers na ng mga Hapon. Kaya nagduda ako na mayroong libing dito. Ito mga ka-TH, kung titingnan natin, makakakita tayo ng triangulation. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo mga ka-TH na triangulation. Isa, dalawa, tatlo. At ito yung ikatatlo, isa, dalawa, tatlo. Yan mga ka-TH. Tatlong hindi masyadong kalakihan ng mga bato na naka-triangulation. At dito banda, yan ang kumpas mga ka-TH. Northwest, 330 degree. Yan mga ka-TH. Sana maklaro ninyo. Yan, papunta doon. Yan nakaturo ang patulis na bato. Yan ang bantayan natin sa treasure hunting. Kailangan metikuloso tayo mga ka-TH sa pagtingin ng mga sign sa palibot. Kahit mga formation ng mga bato ay ating tingnan. Meron itong tinuturo ang patulis na bahagi ng bato. Yan, ito yung nasa harap ng tatlong bato mga ka-TH. Yan, meron itong tinuturo dito. Itong isang bato. Ayan. Na pagdating dyan, naka-triangle. At meron namang isang bato dito na naka-alignment. Ito, hindi masyadong kalakihan ng mga bato mga ka-TH. At pagdating dito, ito yung sinasabi kong tulay na tinabunan ng mga Hapon mga ka-TH. Yan kadalasan ang hinanap ng mga treasure hunter dito sa amin. Isang lumang tulay na maliliit. Ang tawag diyan sa amin mga ka-TH ay submarine bridge. Yan ang tawag sa amin dito sa Bukidnon. Submarine bridge na concrete dito at patungo doon ay mga tugas na kahoy ang kanilang nilagay mga ka-TH. At doon na naman, meron na namang simento doon. Pero sa dadaanan ng mga truck, tugas na kahoy mga ka-TH na mga malalapad. Yan ang tinatawag sa amin, submarine bridge. Pero dito banda, meron na mga treasure hunter na naghukay. Hinukay nila ang concrete na cement dito banda. Dito ang pinaghukayan nila mga ka-TH. Yan. Hinukay ng mga treasure hunter. Ito, pinutol. At doon naka-tusok yan mga ka-TH. Ito ay tulay. Napakatigas na simento mga ka-TH. Sadyang ang mga Hapon lang ang gumagawa dyan. Yan ang dadaanan nila noong unang panahon dito sa amin. Yan, merong simento din dyan. Hinukay din ng mga treasure hunter dyan banda. Pero ewan ko lang kung meron ba silang nakuha. At ito ang kakaiba sa tinatawag na kabilya mga ka-TH na ginagamit nila. Yan. Malapad na bakal. Yan. Malapad na bakal. Nilagyan nila ng malapad na bakal. Bakal yan. Katungo dito mga ka-TH. Yan. Makikita ninyo. Hindi basta-bastang bakal. Isang malapad na bakal. Bakal yan mga ka-TH. Yan. Bakal yan. Yan ang ginagamit nila para siguro na hindi masira itong tulay na ito. At yan ang mga kabilya na ginagamit nila. Mga round mga ka-TH. Hindi katulad sa mga kabilya dito sa atin sa Pilipinas.
At ito yung bakal na nasa buhos na simento. At dito banda, naghukay ang mga treasure hunter. Patungo dito sa ilalim mga katiits. Diyan. Yun ang sapa. Diyan, hinukay nila diyan banda. Pero iwan ko lang kung meron ba silang nahukay diyan. At ito ay isang structure ng isang submarine bridge. Yan kasi ang tulay dito sa amin. Dito tayo sa ibaba na bahagi mga katiits. At iwan ko lang kung sila ba talaga ang nag-ukit nito. Isang X na nakaukit sa simento mga katiits. At dito banda naka box type, yan, naka figurize sa simento. Ito yung mga kabilya mga katiits na ginagamit ng mga Japanese na ilagay nila sa mga concrete. Ito yung bakal. At doon banda meron ding simento dyan na nakabaon. Kaya ito ay isang submarine bridge. Kaya pinakita ko lang sa inyo mga katiits dahil kadalasan dito sa amin ang ganitong klaseng mga maliliit na tulay ay meron yang mga nilibing ang mga Hapon. Pero diyan nagkakamali ang mga treasure hunter dahil dito nila banda hinukay. At doon naghukay din sila doon sa structures ng submarine bridge. Yan, submarine ang tawag niyan sa amin mga katiits, maliliit na tulay. At dito naka-refrap mga bato ito mga katiits. At dito kagubatan na. Kung makikita ninyo mga katiits ay kagubatan na dyan. Yan ang area, kagubatan. Mga malalaking mga kahoy dyan. Kaya itong tulay na ito ay luma na. Dahil kung titingnan natin, hindi naman masyadong malaki ang sapa na yan. Yan banda. Dito banda, mayroong daan. Bago lang na daan. Yan banda. Kaya may maririnig tayong mga motor na dumadaan mga katiits. Ito yung luma na tulay na tinatawag sa amin na submarine bridge. At sa palagay ko, hindi naglibing ang mga Hapon dyan banda mga katiits. Dito sa mga bato na tatlo na naka-triangulation, ito ang pinagdudahan ko na pinagpauna ng mga Hapon. Dahil logical style kasi ang mga Hapon. Alam na mga Japanese na pagdating ng panahon, yung mga lumang tulay ay huhukayin yan dahil sa pag-aakala ng mga Pilipino na merong laman sa paanan ng tulay mga katiits. Pero dito, ito ang kakaiba sa area na pinupuntahan ko ngayon. Itong naka-triangulation ng mga bato, ito yung nagpoint doon sa tulay na luma mga katiits na nagiba na. At ito yung naka-triangulation ng mga bato. Yan mga katiits. Yan, isa, dalawa, tatlo. Naka-triangulation. Yan. At dyan din. Naka-triangulation. At doon. Yan ang area. Yan ang pinagtaka ko. Bakit merong tatlong naka-triangulation ng mga bato? Kaya, sa palagay ko, yan ang spot. Hindi doon sa tulay mismo. Luhiko kasi ang mga Hapon mga katiits. Yan ang bantayan natin sa treasure hunting kapag makakita kayo ng mga ganito sa mga kagubatan. Dahil sa mga maliliit na sapa, nagtayo talaga ang mga Hapon na mga tulay. Nakaturo yan doon, pero baliktad kasi ang mga Hapon mga katiits. Yan ang bantayan natin. Patulis na bato. Ito. Patulis na bato. Kaya bantayan natin mga katiits. Papagmatsyag tayo sa palibot dahil baliktad ang mga Hapon.
nakaturo siya doon sa tulay, pero hindi doon ang spot. Dito banda mga katiits. Yan, nakatriangulisyon. Tatlong nakatriangulisyon ang mga bato. Yan ang bantayan natin pagdating sa mga treasure hunt na gagawin natin. At dito merong hole. Yan, excellent digging spot dito banda mga katiits. Ang meaning ng tatlong bato na nakatriangulisyon ay tatlong malalaking deposito na andito lang banda mga katiits sa lugar. At kung makikita natin, sinuri ko na itong area na ito. Bihira ang mga bato dito mga katiits, pero ang pinagtaka ko, maraming mga bato dito. Yan ang parang mata. At ayan mga katiits, yan na nakaturo dito lang banda sa area na ito. At dito meron pang left foot mga katiits. Yan, left foot or kaliwa na paa na nakaukit yan mga katiits, meaning end of trail. Dito lang banda sa area na ito. Yan ang mabato na area. Dito kasi sa lugar namin, noong pumunta ang mga Japanese dito, ay ang ginawa nila, ito ay pagmamayari ng isang malaking kumpanya dito sa amin mga katiits. At nung pumunta mga Hapon dito, ang kanilang ginawa, umalis yung mga may-ari ng kumpanya na ito at kinuha ng mga Japanese ang kanilang mga heavy equipment, at yun ang kanilang ginamit dito sa area na ito para gumagawa ng mga tulay, maghakot ng mga bato at maghukay gamit ang mga backhoe mga katiits. Dahil sa panahon ng mga Hapon ay mayroon na talagang mga backhoe ang kumpanya na ito, at yun ang ginamit ng mga Hapon para maghukay ng mga malalaking deposito dito na area. Kaya yung mga treasure hunter, sa palagay ko, kung meron man silang nakuha doon banda, small deposit lang mga katiits or giveaways, dito ang tamang spot base sa aking karanasan. Itong nakatriangulation ng mga bato ay yan ay mga marker. Yan ang bantayan natin pagdating sa mga treasure code ng mga Hapon. Wala pang masyadong nakakaalam niyan, pero yan ay tinatawag na under, meaning under. Diyan lang banda, huwag ka nang lalagpas mga katiits, pero ito ay malalim talaga. Hindi ito basta-basta mga katiis na hukayin lang ng tao. Dahil kung makikita natin, nakagawa na sila ng tulay. At ang paglibing nito ay mga heavy equipment ang gamit nila. Kaya may makikita tayong mga malalaking mga bato dito na nakatambak. Yan ang pamamaraan ng mga Hapon. Nilagyan nila ng mga bato na mga malalaki para magsilbing mga marker sa lugar, para madali nilang matuntun kung bumalik man sila dito. Pero ang pinaglagyan nila ng deposito ay hindi kalakihan ng mga bato mga katiits. Pero ang pinagtaka ko lang ay kung bakit nakatriangulisyon ng tatlo. Yan, dito. At itong botilya na ito mga katiits, dito ko nakuha sa area na ito. Yan, itong klaseng botilya na ito mga katiits, dito ko nakuha. Yan. Kadalasan kung may mahukay kayong mga botilya mga katiits, kadalasan ang marker ng mga Hapon ay nababasag dito. Sa hindi nakakaalam, kapag nabasag dito, yan ang palatandaan na yan ay marker ng mga Hapon. Pag nabasag dito sa bibig ng puti mga katiits, yan ay ipaalam ko sa inyo. Yan ang sinabi ng isang Japanese na nakasama namin noon. Kapag binasag dyan sa bandang bibig, yan ay marker na ang area na ito ay positive sa treasure deposit. Yan lang po. Maraming salamat
sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa channel ko, Golden Philippines Treasure and Code. God bless always sa atin mga ka-TH.